Ngayon naman mga ka-MB, wag lang natin i-judge ang mga birds na ganyan dahil lang sa ingay na binibigay nila. Dapat, let's appreciate kung ano man ang nadadala nila sa ating ecosystem. Katulad na lamang ng mga ibang mga tao na kung makapag-komento, akala mo sa kanilang mundo. Parang may diba? Kaya dapat paminsan-minsan, mariregulate naman sila. Totoo. Hindi yung freedom of speech na lang na freedom of speech. Diba? Mga ka-MB, ito nga ang ating katalungan sa ating Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ayan ang ating katanungan ngayong Monday morning. Dapat bang i-regulate ang mga vlogger tulad ng media o pag-atake ito sa freedom of expression? Ayan. So, diba, sa media, meron kasi tayong tinatawag na MTRCB. Yes. So sila yung nagre-regulate ng mga dapat na ilabas ng mga telebisyon. Kung ito ba ay R18, kung dapat ba siya sa mga kabataan, o rated X, mga ganyan, di ba? Sila yung nagre-regulate. Yes. Ngayon kasi sa media, dahil may nagre-regulate, sa mga vloggers, dapat ba din silang i-regulate? O kapag ginawa mo ang regularization, kapag ni-regulate mo ang mga vloggers sa dapat nilang ilabas, ito ba ay pag-atake na sa freedom of speech nila? Sa tingin mo? Sa tingin ko, oh gosh, medyo mahirap to. Pero dapat i-regulate? Oo. Pero sa akin dapat. Pwede? Oo, dapat. Ano? Dapat talaga siyang i-regulate. Kasi? Oo, kasi hindi naman na maiiwasan talagang may mga vloggers talaga na loko-loko. Na talagang sasabihin lang nila na for clout. Yeah, for clout. Yan na yung diyan na kasi sila kakapit eh. Yung syempre, diyan ang makakakuha sila ng viewers. Maraming makakakuha sila ng pera. Pero dapat isipin din natin yung epekto din na masasabi natin dun sa kinikriticize natin, something like that. Kasi sa akin, freedom of speech is a very nice freedom. Maganda siya. Kasi you get to express your thoughts, your opinions, and whatnot. Pero I guess, lahat naman ng mga freedom, dapat may limitation. Totoo. So yung freedom of speech natin, it's okay na gamitin mo siya. Pero wag naman yung paraan ng paggamit na may naaapakan ka ng iba. Yes, nakakasira ka ng ibang nakakasira ka na, yes, ng pagkatao, ng business, ng kung ano-ano man. Dapat yung freedom of speech mo is to help people grow. At saka to empower. Yes. To build a person's integrity. Diba? To be a voice of change. Mga ganyan pa. Yun yung freedom of speech for me. Kailangan dapat nasasabi mo yun para mag-angat ng ibang tao. Pero at the same time, freedom of speech, para din naman kahit papaano, masabi yung mga, or naisisiwalat, yung mga bagay-bagay na hindi nalalaman ng ibang tao. O, pwede yan. Pero kapag nasira na, yun naman yung wag na. Totoo. Kaya marami, kaya ang daming mga nakakasuhan ng libel. Kasi yun nga, masyado silang, ang parang ginagamit nila, pinanghahawakan nila itong freedom of speech na wala namang dapat na, walang ebidensya, ganun-ganon. Yes. Kaya mag-ingat na lang tayo. Sa akin, yes, pwede natin silang i-regulate. Pero kapag i-regulate man natin ang mga vloggers pagdating sa ganyan, kailangan merong papel, may dokumentasyon, may black and white. At sabihin doon kung ano yung mga dapat na i-regulate. Tapos, kailangan may meeting. Kailangan malaman ng karamihan ng lahat. Oo, papayag pa sila. Eto, pwede ba natin itong ayusin? Mga ganong-ganong factor. Yeah! I think yung marami namang nakakaso na naiaano din sa, pwedeng i-imply dito sa mga gumagawa ng kalokohan. Yes. Oo, kapag yung mga ganyan na, kailangan kahit papaano, managot naman sila. Grabe. Managot. Pero totoo. Totoo. At saka hindi lang sa mga vloggers to, sa lahat naman. Sa lahat naman. Oo. Kung wala mang batas na nagre-regulate nga sa mga vloggers o sa ibang tao, disiplina na lang yan. Yeah. Diba? Kung may disiplina ka sa sarili mo, may disiplina ka din may bibigay sa ibang tao.
it's your character already that's speaking. It's who you are as a person. Yes. Kung paano ka pinalaki at paano ka lumaki bilang isang mamamayan Filipino. dito sa bansang Pilipinas. Tama. Di ba? Ikaw, paano ka ba lumaki? Uy, Ako kasi pinagatas ako at saka pina-gerber. ako nag-vitamins lang. Uy, anong vitamins mo nun? I'm not sure. Tiki-tiki? No, kasi ano naman, hindi Ano? naman tayo, pero marami. O, Maraming, no, wait, Hindi ka nag-am? hindi ako nag Oh my gosh, mayaman. Hindi, kasi syempre, ano naman noon? Hindi ka talaga nag-am. Kaya naman bumili Uy, kaya naman ng gatas. nanay ko magpa-gerber, pero nag-am pa rin naman ako kasi iba yung lasa nun. Yeah, hindi ko Oo. Nag-am na Alam lang. niyo, si Sir Leo hindi niya alam ang am. Kasi ang naano yan. Kanin ka agad. Alam mo yung subukan. Oh, subukan. Ilang 1-year-old pa lang siya, nagtapsilog na yan. Hindi, pero hindi ka talaga nag-am. Hindi kami nag-am. Ang alam ko, lahat ng batang Pilipino, especially mga laking 80s, 90s, Hindi na. mga 70s, nag-am yung mga yan. Hindi ba sipag naman ng parents ko noon hanggang So, anong sinasabi mo? Lahat ng mga magulang na nagpaam sa mga anak nila hindi masipag? Mali. Hindi. I mean, hindi. Nakayang bumili noon. So, hindi. Pinatikim lang siguro pero bet ko ng am talaga Really? eh. Ano bang lasa ng am? Aray ko. Wala naman ng ibang flavor ang am eh. Pero, Basta parang kanin lang talaga. Basta masarap, malapot-lapot kasi siya. Oo, lalagyan siya ng sugar, ganyan. biniblender din siya. Oo. Minsan, nilalagyan ng fruits yan, or vegetables. Oo. Pwede. Yung steamed or yung binoil na gulay. Ilalagay mo siya sa am. Yeah, baby. Alam mo kung ano ang arm? Ha? Ako. Hindi. Kasama niyan, parte ng katawan niyan. Arm. Tapos may legs. Mali. Hindi, pero di ba Palaman sa kako, daw. hindi ka rin naman nag-am? Oh! Mother Brenda! Kailan po pwedeng bumalik sa mundo tas ikaw ang nanay? Hindi talaga. I don't Diba? know. Hindi. Pero, Tikman mo na siya ngayon. itatry ko yan kapag nagka-baby ako. Hindi, ngayon. Hindi. Pwede naman eh. Madali lang naman. Ano? Bago maluto yung buong kanin, Yes. di ba may tubig pa na malapot? Oh. Yun yung kukunin mo. Yun yung am. Tapos lalagyan ng sugar. Lagyan mo ng konting sugar, tapos yun yung iinumin mo. Okay. Okay, Hindi, i-try mo siya Itatry ko yan later. later on. Oo. Yung era? Oo. Feeling ko yung era nyo talaga wala. Siguro. Oo. Pero you need to try it. Yeah, I will try it. Look at us now na nag-am, di ba? Tignan mo kung nasaan kami ngayon. Isa lang naman hindi tumangkad eh. Nakakaloka. Aray!